So uuwi na ako guys. Ayan. Dito yung northbound. Ito yung southbound. Uy, traffic traffic ang southbound Pero sa service road okay lang tuloy-tuloy. Ito may nakapila. So dito naman sa northbound okay lang. So narito ako sa taas na Uy, grabe. So ako 5'8" ako eh. So kung dito mampug ako kaya kailangan yumuko ako. Nakita niyo ko. Nakayuko ako. Ito yung ibabaw ng train. So kung matangkad ka rito talagang yuyuko ka. At ganda rito guys. Kasi unang-una may mga gwardiya na sila. Most probably maraming hold-upan dito. Kaya binigyan siya ng mga gwardiya. Diba? So safe na dito dumaan. Diba? Nakita nyo guys. May gwardiya na dito. Kasi dito rin nababalita ang maraming hold-upan. Atyan. Baba na tayo guys. At ibaba ko na rin yung cellphone ko at baka ma-snatch. Ating sandalan, hawakan o pigilan ang magkabilang pinto. Ingatan na rin po natin ang ating mga personal na gamit tulad ng bag, wallet, cellphone at ang gift card na gagamitin sa paglabas ng istasyon. Mag-ingat po tayo sa pag-akbang sa pagitan ng train at station platform. Mag-ingat na rin po sa mga mandroon. Maraming pong salamat. Magandang uwaga po sa inyo lahat. Ayun guys, narinig niyo. Ingat sa mga mandarogas. So nakasakay na ako dito. Nakapag-book na ako ng ticket ko sa Victory Liner. So, ending nito, pauwi na ako. Uwi na ako sa Antipolo. Tayo na sa Antipolo. Ayun guys. So, same rate. Ang binayaran ko is 20 pesos para sa mga PWD senior. From Cubao going to Santa Lucia. Ewan ko lang kung magkano hanggang sa Masinag kasi ang huling station ito is Masinag. Santa Lucia lang tayo bago. From Cubao naman, vice versa. Ano na sa susunod next station? Arriving at the Anonas Station of Baladita. The Anonas Station. Yeah, Anonas Station. Alam dito po ang magbubukas, Anonas Station. Anonas na tayo. Next station, Katipunan. Ang susunod na istasyon ay Katipunan. Imagine nyo yun guys, konting kwento lang. Diba galing ako ng Victory Liner, nagpo-book. Habang naglalakad ako, going to Cubao, Cubao din yan, kaya lang maglalakad ka pa rin going to Aurora. Ang dami ko nadaanan na natutulog sa bangketa, payong lang ang kanilang habong, tapos may namamalimos pa ron, dala-dala yung anak. Diba? Nakakaawa ang ating mga kababayan.
Ewan ko kung nakikita ng mga politiko natin yung ganong sitwasyon ng ating mga kababayan. Na, kumbaga, ang masakit lang dito guys, okay, pa-underground na tayo. Ang masakit lang dito guys, alam niyo yun, yung napakalaki ng budget ng Kongreso. Billion-billion, tapos ang travel expenses na travel fund nila, eh, ang laki ng... Dahil laki. Guaranteed po po pagbubukas at Katipunan Station. Pumalik ako doon sa sinasabi. Imagine ninyo, billion-billion yung travel fund ng mga kongresista. Questionable pa nga yun, nakita nyo naman. 2 point something billion, tapos ang nagastos lang nila is around 49 something million. So nasaan na yung nasaan na yung 2 billion. Tapos makikita mo sa lansangan yung mga kapwa natin, mga may Pilipino dito sa Pilipinas na nag-hit the host. Halos ko naman sila dito na tutulog sa kapwa-pangketa. Nakakalungkot. Nakakalungkot po ang ating gobyerno sa kasalukuyan. So anyway, bukas naman pupunta tayo kay Sir Dado. At titingnan natin kasi, guys, isa pa, may nabalitaan ako. Pinakita naman ito sa television. Repolyo sa Ifugao. Imagine ninyo yung repolyo sa Ifugao, pinagtatapon lang sa bangin kasi mga nabubulok na. Samantalang tayo dito sa Maynila, sa Ciudad, tayo naglalaway po. Sayang yung mga repolyo na yun, Diba? Bakit hindi magawa ng paraan ng gobyerno natin na yung mga repolyo doon sa Ifugao ay dalhin dito sa Maynila? Tapos makikita mo yung gulay sa palengke, ang tataas ng presyo. Ginto. Ayun naman, nakakalungkot. Nakakalungkot ang nangyayari dito sa ating bayang Pilipinas. Ating inang bansang Pilipinas na ang iniintindi lang nila, yung mga budget nila, yung mga proyekto nila, pero yung mga maliit na mamay Pilipino, hindi nila nabibigyan yung tulong. Magkaroon man lang ng trabaho, yun lang. Magkaroon ka ng trabaho, napakagandang bagay na po yun. Hindi lang trabaho, nagkaroon na nga ng trabaho. Dapat maayos na sweldo. Yun ang kailangan ng tangang mamay Pilipino. Tapos sila, billion ang budget sa Kongreso. Nakakalungkot mo na isipin. Anyway, ito tayo. Nasa biyahe tayo. Yan. Yan. Paano lang po ako. Nalulungkot po ako doon sa nakita ko sa bangketa ng ating kapwa Pilipino ay matutulog sa bangketa. Nasaan ang puso't damdamin niya? Hindi nyo nakikita yun. Imposible. Siguro, hindi niya nakikita kasi nasa opisina kayong aircon. Ang kapwa nating mga Pilipina rin sa lansangan, sa mainit na lugar. Payong lang ang kanilang depensa sa init ng araw. Matanda na ako pero hanggang ngayon ganito pa rin ang sitwasyon ng Pilipinas. Arriving at Santolan Terminal Station. Santolan na kami. Sa Santolan Terminal Station. Next Ngayon, dito po ang pagbubukas, Santolan Station. Pakidouble check po yung mga dalang gamit bago lumpasan pa yun. Santolan Station. Ngayon, dito ako. Santolan Station. Pakidouble check po ang ating mga gamit bago lumabas at pumasok sa loob ng train. Maraming salamat po. Next station, Marikina Pasig. Warning buzzer na po. Warning buzzer na. Ma'am, Marikina Pasig yung Santa Lucia? Hindi po po siya. Di ba Santolan to? So, dapat next station. Marikina po. Next station, Marikina Pasig. Ito yung sa may Santa Lucia.
Robinson Mall? O yung SM Marikina? Ako, baka kayo lumampas. Di ba last station ito, Masinag? Tama? Yung before Masinag na station. Ito na po. Ito na yun? Ah, So, ibig sabihin Masinag na ako. Bagsak. yung dulo po. Ha? Pangalawa po ito sa last station. Tapos Masinag. So, ang bagsak nito, dulo na. Ah, Ay, mali na. Guys, nagkamali ako na sa kaya. Hindi ko napansin sa kabablog ko kasi ang tigas ng mukha ko, DIY kay Vlog ka ng vlog, lumampas ka na pala. Wala tayong gagawa. Okay. Doon pala ako bababa sa Manila. Ano yung tawag doon? Doon sa Tolan Station. doon po kayo. Doon ako sa sa Santa Lucia. Robinson. Doon ako bababa eh. Dito ako kay sir. Sir, susunod na station ano na po? Ang susunod na station ano na po? Marikina po. Nako po. Lumagpas ako Santa Lucia na ako no. Santa Lucia dati po, yan Marikina station po. Ah, ito na. Okay, sige. Hindi pa pala ako lampas, guys. Ito ng next station. Tuloy ang biyahe. Tuloy ang biyahe ni Lolo. DIY KKB Informative. So, ayan. So, konting pitik na. Ay, ito na, Santa Lucia. Ito. Konting pitik lang doon sa mga politiko. Ha? Pitik lang. Magising naman. Tumulong naman kayo sa ating maliliit na mga Pilipino. Hindi yan po rin iniisip nyo yung budget nyo. Billion. Hihingi kayo ng budget nyo. Tapos, pag end of the year, malalaman nyo, ang laki ng sobra ng budget nyo. Arriving Marikina Pasig Station. Hanapin po ako magbubukas. Okay, check po yung mga dalang gamit So, bakit kayo hihingi ng budget? Salamat. Hihingi kayo ng budget, sobra-sobra. Tapos end of the year, hindi nyo naman ibabalik sa kaban ng bayan. Kung hindi gagawin yung savings, niya. Nababa na ako, guys. Oh, nasa na tayo, guys. So, maraming salamat. Ha? Ha? Okay, bawal daw, guys. Bawal mag-video. So, i-ano natin. Sasakay ako sa elevator. Sa Santa Lucia, bababa ako. Saan kayo pupunta? Taytay. Pasakay kayo pa. Bababa ako dito. Lalo na mga jeep dyan. Sige, salamat. Yan, guys. Bababa na tayo. At sasakay tayo ng papuntang Antipolo. So, thank you guys. Sinamahan niyo ako sa aking trip sa MRT. At yun nga, from Cubao, pabalik na ako ng amin. From Cubao, going here sa Santa Lucia. Tapos marami ng jeep dito sa baba. Sasakay na ako ng jeep. So, thank you guys sa panunod ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, mayroong simula at may katapusan. Ano man ang ipon natin dito sa ibabaw ng mundo, hindi natin ito magdadala sa kabilang buhay. So gumawa na tayo, magsimula na tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Dahil ang mga kayamanan ng kagaya ng ating mga bilyon pera, eh hindi natin magdadala yan sa kabilang buhay. Iiwanan din natin yan dito sa mundong ibabaw. Minsan lang po tayong daraan sa mundong ito. At hindi na tayo muling makakabalik. So maraming salamat po. See you on the next vlog. Nasakay na ako ng jeep. Narito na ako sa Marcos Highway. Sa Robinson.